Malalakas na lindol ang gumimbal sa Mindanao ngayong araw. Una, magnitude 7.4 na yumanig kanina umaga at nasa hindi bababa sa 6 ang patay. At ngayong gabi naman po, tumama ang magnitude 6.8 na lindol. Dahil sa panibagong lindol, muling nagtaas ng tsunami warning. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpapatupad ng forced evacuation sa mga coastal barangay ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mula sa Manay, Davao Oriental, saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Lord! Tago! Nagtago na sa ilalim ng mesa ang mga trabahador na ito sa Davao City. Sa gitna ng malakas na pagyanig, naglaglagan na ang mga bahagi ng kisame. Lord, tama na Lord! Bumagsak na rin pati mga ilaw. Tama na Lord! Isa-isa ring naglaglagan ang bahagi ng kisame sa Mapua Malayan Colleges, Mindanao. Nabalot ng takot ang mga estudyante na ginamit ang mga upuan para protektahan ang kani-kanilang sarili. Gago! Sa isa pang kuha mula sa loob ng isa sa mga classroom, kita kung paano sinubukan ng mga estudyanteng makalabas sa gitna ng dilim. Nawalan kasi roon ng kuryente. Nagkalat sa sahig ang mga debris mula sa kisame. Nag-iwan ang lindol ng mga crack sa gusali at mga nalaglag na bahagi ng dingding. Nagpagewang-gewang naman ang mga ilaw sa 10th floor ng isang gusali sa lungsod habang yumayanig na natili sa ilalim ng mga mesa ang mga tao. Sa isang mall, bumagsak ang estante at nagkalat sa sahig ang ilang paninda. Sa isa pang video, balot naman ng takot at may dumi sa mga uniforme ang mga empleyado ng mall habang palabas ng fire exit. Grabe. Tuga. Sa labas, napahagulgol na lang ang ibang empleyado. Sa Bangkal, Davao City, napakapit na lang sa upuan at pinto ang isang mag-anak habang lumilindol. Kita kung paano tila inugoy-ugoy ng lindol ang mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Okay, malakas ang lindol. Nagpagewang-gewang din ang mga maliliit na aquarium na yan ng isang bahay. Sa gitna naman ng earthquake drill ng Talusa Child Development Center sa Talumok proper, naramdaman ang lindol. Ang ilang bata at kanilang magulang sabay-sabay na nag-duck, cover and hold hanggang matapos ang lindol. Lord, oh my God, Lord. Oh my God. Dinuyan din ng lindol ang mga sasakyan. Sa takot, ilang pasahero ang napalabas. Oh! Kumislap-kislap naman ang mga ilaw at nag-ugaan ang mga paninda sa Agdao Public Market. Ang mga tindera at mamimili na pasigaw na lang habang nagtago sa ilalim ng mga stall. Ang epicenter ng lindol na itala 48 kilometro hilagang silangan ng Manay, Davao Oriental. Halos iwas-iwas din ng lindol ang isang tindahan sa Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental. Agad nagpulasan ang mga nakatambay. Sa lakas ng pagyanig, natumba pa ang isa sa mga halaman sa gilid. Mag-aalas 10 ng umaga kanina nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Naglabas ng tsunami warning ang FIVO sa coastal areas pero binawi rin ito bago mag-alas 2 ng hapon. Sa post ni Attorney Israelito Torion, kita ang mga kalat-kalat na malalaking tipak ng bato sa kalsada ng Barangay San Fermin. May mga nasira ring bahay. Napinsala rin ng lindol ang Manay Fire Station kung saan bumagsak na ang mga kisame. Ayon sa LDRRMO, nasa 80% ng mga infrastruktura sa bayan ng Manay ang apektado ng lindol. Wala ring kuryente at tubig sa lugar. Sa bayan ng Baganga, napinsala din ng pagyanig ang bahay na ito. Nagbagsakan naman ang mga oxygen tank ng isang establishmento sa bayan ng Lupon.
Pati mga gamit sa loob, isa-isang nalaglag. Sa Mati City, nasawi ang 57 anyos na babae matapos matabunan ng natumbang pader. Ayon sa Mati City Information Office sa kasagsagan ng lindol, may kinuha ang biktima sa sampayan ng boarding house na tinutuluyan niya. Dito na siya naabutan ng pagbagsak ng pader. May mga isinugod din sa Davao Oriental Provincial Center matapos mahimatay at makaranas ng panic attack. Napayuko at napakapit naman sa isa't isa ang mga residente sa Nabunturan, Davao de Oro. Matapos ang lindol, gumuho ang lupa sa barangay Gumayan sa bayan ng Pantukan. Nagtakbuhan naman ang mga tao palabas ng isang ospital sa Tagum, Davao del Norte. Ang mga pasyente, isa-isa ring dilabas sakay ng wheelchair. Sa isang mall sa Tagum pa rin, nabasag ang mga salamin at nagtumbahan ang mga gamit. Sa labas, makikita ang mga trabahador na yan na nagmamadaling makababa sa itaas ng ginagawang Christmas tree. Hindi rin nakaligtas ang Tagum City Hall kung saan nagkalat ang mga bumagsak na gamit. Sa lungsod ng Panabo, nakuhanan ang pagduyan ng mga ambulansya at fire truck sa Panabo City Fire Station. Bukod sa iba't ibang bahagi ng Davao, naranasan din ang lakas ng pagyanig kaninang umaga sa Caguait, Surigao del Sur. At kaugnay ng magkasunod na lindol sa Davao Oriental, saksi live si Jandy Esteban mula sa bayan ng Manay. Jandy, kamusta kayo dyan? May mga nararamdaman pa ba kayo mga aftershock sa ngayon? Yes, Pia, sa ngayon ay narito tayo sa Municipal Hall ng Manay, Davao Oriental kung saan ramdam natin ang magnitude 6.8 na lindol pasado alas 7 ngayong gabi. Nakakahilo ang lakas ng pagyanig sa Manay District Hospital. Ginawa namang ward ang bakanteng area dahil delikado pang gamitin ang ospital. Ang admin building nito ay nagkabitak-bitak at nabasag ang bintana. Ang emergency room di na rin magamit dahil bumigay ang kisame. Nasira rin ang ibang gamit. Lahat ng 17 barangay ng lungsod ang apektado kaya nagdeklara na ng state of calamity ang Manay LGU. Gagamitin ang mahigit 20 million pesos sa pondo para makabangon ang bayan. We need the assistance ng government kasi hindi lang kasi bahay ang pati yung mga kalsada, mga tulay namin, so malaking damages, no? Siyempre mga government facilities, mga schools. Pia, ngayong gabi ay wala pa rin kuryente at supply ng tubig pero ayon kay Mayor John Marco Dayanghirang, bukas 12 noon ay inaasahan na mare-restore ang kuryente. At live mula rito sa Manay, Davao Oriental para sa GMA GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Alright, Jandy, nabanggit mo na inaasahan bukas, alas 12 ng tanghali, maibabalik ang kuryente, pati na maibabalik na rin sa normal, no, yung supply ng tubig. Pero kamusta naman, Jandy, yung mga linya ng komunikasyon, yung signal sa inyong lugar? Dito sa Manay, Davao Oriental, may ilang bahagi rito, Pia, na medyo bumabagsak yung signal. Pero dito naman sa poblasyon, Central Poblacion Barangay, mataas yung signal pa naman dito. Yun nga lang, walang kuryente, balot ng dilim yung lahat ng 17 barangays dito sa Manay, Davao Oriental. At delikado pa rin yung mga daan, Pia, kasi may mga nakukulog pa rin, no, na mga bitak-bitak na bato at yung mga paunti-unting landslide, no, sa gilid ng kalsada. Pia. So, Jandy, linawin lang natin, no, sa ngayon meron pa rin mga lugar kung saan hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente? Yes, Pia, kasi yun nga may inisyu na tsunami alert. Kaya yung mga malapit sa coastal barangay ay doon inilikas muna doon sa evacuation center kung saan ligtas sila doon sa isang barangay, mataas na barangay. Yung mga coastal, dito sa mga coastal barangay, wala ng tao, wala ng mga residente kasi inilikas na sila ng local government unit. Pati yung mga nasa danger zone, yung mga landslide prone areas, inilikas na rin, no, ng LGU sa ilang bahagi ng 17 barangays dito sa Manay kasi nga delikado pa kasi may nararamdaman pa rin tayong aftershocks, Pia. At Jandy, wala namang mga lumalabag, no, doon sa utos ng mga LGU at ng mga otoridad na
magsilikas mula sa kanilang mga tahanan at huwag bumalik sa kanilang tahanan. Kanina umikot tayo, Pia, no? Pero may nakita tayong mangilan-ngilan na mga residente na andun pa rin sa kanilang mga bahay kasi malapit lang dito yung punerarya. Kasi nasa malapit lang sa dagat. So yung iba andito pa rin, pero karamihan sa kanila andun na sa evacuation center. Pia. Alright, sige Jandy, paalalahanan natin muli ang ating mga kababayan na makinig sa utos ng ating mga LGU para sa kaligtasan ng lahat. At Jandy, mag-iingat kayo dyan ha. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.